dapat naka-off ba akong electric fan. Ay na babe, drill lang ko. Saan na si Ate Alin? Pinatawagan ko pa, Dok. Ay, Ate Alin. Maka-join ka karon na mi sa meeting room. Diyos ko, Lord. Wala ko kakuan ba? Nakalimot ko. Ay, busy kay ka? Unsa man, mo join ka or mo-go na lang mi? Kuan, dili ko ka-join, sis. Sige te. I-record na lang na. I-recorded man pud ni. Para i-review na lang nimo. Sige, sis. Kaya alam ko na may field trip kung mabaw niya. Nag-prepare ni. Okay, sige te. Okay, ingat. Okay ra. Sige. Okay, ingat te. Bye-bye. Sir, mag-start na siguro tas kay wala man pod si Ma'am Alin. Si Ate Jean. Okay, ma'am. Si Ate Jean nawala na po. Okay, ma'am. Good morning. Good evening there. Good evening, ma'am. Sis. Rob, Miaska, and... Good evening, sir. Ano ba ito? Ma'am, Simonette? Okay. Opo. Okay. Share screen lang ko, ma'am, ha? Sige po. Sige po. Okay. Tapos... Actually, mao na itong gistat na ko dati, ma'am, no? Interpretation matrix used by researchers on the level of satisfaction. Tapos, nasa tayo itong level of delegation skills. Tapos, level of satisfaction. So, ang inyong scaling, Doc, ma'am, is actually 5 Likert scale. So, mo na yung itong mean level. Tapos, mo na yung description. Tapos, interpretation based sa mean level. Now, gitanaw na ako yung mga questionnaires, ma'am, good. Kining level of delegation, mo na yung question. Kini siya. 15 kabok items. Tapos, na kay 15 kabok yung items. So, mo na ato ang sa stat, mausad ni siya karon ang D1 up to D15. So, say for example, sa item number 1, spend more time doing the whole work than delegate a part of it to me. So, ang ilang responses, ang equivalent niya sa wala ko kabalo pila ka buok ang inyong respondents. Pila ka buok yung respondents ani, ma'am? Is 100. Pila ka buok respondents? 100, sir. So, dapat butangan na to siya n equals 100. Okay, so summary on the level of delegation of skills. Dili na po mahatag kung unsay level of delegation on the level of delegation of skills. Kisay mag-delegate sa skills, ma'am? Delegate sa skills asa sa ilang mga subordinates? Sir Venchi, yes, sir. Sorry to interrupt, sir, ha, pero sir, si Doc Simonet, dili man gud siya kasabot og Bisaya, so siguro magtagalog na lang tagamay. Okay. English. Sorry kayo, sir, ha. Okay lang po. Okay lang po. Sige po. Ano siya, sa data analysis natin, ma'am, ano siya, itong table 1, summary in the level of delegation of skills, kasi binigyan niyo ako ng questionnaires ninyo. Ito siya, at I think ito yung item 1 up to item 15. Tapos binasa ko naman siya, so my direct supervisors tend to spend more time doing the whole work than delegate a part of it to me. So itong D1 na ito, it corresponds to this question, item number 1. So dito sa eto na part na ito yung
nakuha natin na average 2.76. So, moderate extent, meaning to say, yung supervisor uh, uh, tend to work para bang hindi nila masyadong dinidelegate yung kanilang work to their subordinates. Instead, they work it, Sila na lang gumagawa. sila na lang mismo yung gumagawa ng work na yun. Yun yung ibig sabihin ng moderate extent. Meaning, hindi talaga sila nagdi-delegate ng task dun sa kanilang subordinates. Yun yung ibig sabihin ng 2.76 na average. Then, ito namang item number 2, often find himself or herself working while I am idle. Parang ganun pa din siya, ma'am. Even if na walang work yung kanilang subordinates, hindi pa rin sila nag-delegate ng task doon sa kanilang subordinates, even na nakita nila na idle yung sa time na ito, walang ginagawa na trabaho yung kanilang mga subordinates. Parang tinitake pa rin nila yung work na yun as their own instead of delegating the task to their subordinates. So, etong moderate extent, meaning to say, 3, ganun yung ginagawa ng supervisor. Hindi nila masyado dinidelegate yung task, or parang hindi nila dinidistribute yung task dun sa kanilang mga subordinates. Ito namang item number 3, believe that she should be able to personally answer any question about any project in my area. Ganun pa din ang ibig sabihin nun, pag sinabi mo ng 3.5, para bang great extent, they believe, kung ang tinanong nyo dito, ma'am, is yung mga subordinates, parang sa tingin nila, yung delegation ng task na dapat ginagawa nung supervisors, hindi nila ginagawa. Instead, sila yung gumagawa ng trabaho. Kesa ibigay nila dun sa subordinates. Delegate nila. Yun yung ibig sabihin nito. So, ang grand mean niya is 3.05, moderate extent. So, parang 50-50 siya. Yung leadership skills, parang leadership skills kasi yung delegation eh. Pag sinabi natin delegation of skills, leadership skills din siya. Hindi masyado ginagawa yun ng supervisor. So, parang kulang yung leadership skills ng supervisor in terms of delegating the works to their subordinates. So, ganun dapat yung pagka-interpret dito. Kaya hinanap ko tong questionnaire na to. So, pwede ko naman siyang lagyan pa ng further explanation depende nga dito sa questionnaire na binigay ninyo. Tama ba tong questionnaire, ma'am? Ito yon for this answer. Okay, so pwede ko na siyang Ang problema ko, ma'am, dito sa table 2, kasi sa table 2, ang nakita ko dito na question is 19. Pero sa next na questionnaire na binigay niyo sa akin, ito din, ito siya. Ito yung questionnaire na 20 siya. Bakit, wait lang, ma'am. 19 siya, pero ang nakita ko dito, 18 lang. Ang leadership style naman, kasi job satisfaction to, so pag babasahin ko siya, the management of this organization is supportive of me. So ito yung job satisfaction questionnaire, itong item na ito. So bakit siya up to 18, pero hanggang sa parang ang initial data na binigay niyo sa akin is hanggang question 19 siya. Sir, yun po yung kasi parang ilang questionnaire lang kayo. Kasi included ba dyan, sir, yung yung parang years of service o sa ibang questionnaire pa yun? Yung years of service, ma'am, tingnan ko yung Excel niya na sinend niyo, ma'am, ha? Yung tenure, yung... Ma'am, i-open ko yung Excel na gisend niyo, ma'am, ha? Okay po. Ito kasi yung Excel na gisend niyo last time. Oo, yan yun. Ito siya, ma'am.
Yun na nga, hanggang 19 talaga siya. S1 hanggang 19 in terms of, ito, delegation man to, in this one is satisfaction. So, hindi ko siya mahanap dun sa questionnaire ninyo na pinigay ngayon. Bakit hanggang, tawag nito? Wait lang man. Yan, hanggang 18 lang siya. Pero sir, di ba yan, I would recommend this health facility to other workers as a good place to work. Yan kasi yung choices na binigay niya. Definitely no, probably yes, definitely yes. So parang ibang ano siya, ibang choices. I think, Doc, yan yung equivalent siya dun sa choices sa taas, Doc, yung sa apat ganito. Ito yun, ma'am. Etong part na ito, ito siya. Yung S19, sir, saka yung 20. Dito sa item na ito. Ito siya. Opo. Okay na ako doon, ma'am. Naintindihan ko na siya. So, yung item number 20 is wala talaga siya. Instead na rating lang siya in the scales of 1 to 10. Hindi siya kasali dito sa level of satisfaction na pwede nating ma-interpret as 1 from item number 1 up to item number 19. I-separate ko na lang tong item number 20, Doc, ha, Arman. Sige po. So, Wait, meron pa, ma'am. Subject lang. Merong questionnaire kasi dito, ma'am, leadership style. Tapos wala naman kayong, wala kayong response. hindi po siya ata kasama. Parang 2 questionnaire lang yung sa amin, sir. 2 questionnaire lang. I think, tama ba, Doc? Poy? Yes. Revenge, yung dalawa lang po. Hindi kasi siya kasali yung sa problem. Leadership. Kasi kasali yung leadership na para leadership Okay, skills okay. or techniques. Hindi siya isali sa choice. So, okay na siya. Now, ang gagawin ko na lang dito, Doc, is i-interpret ko na lang to further based dito sa questionnaire na to. Ang gagawin natin, Doc, dito man kasi, pag mag-interpret tayo, titingnan natin yung ano yung pinaka-least value na nakuha natin at saka ano yung pinaka-highest. So say for example, dito siya yung pinaka-highest, itong S17. So babasahin ko yung S17, my co-workers and I work well together. So meaning to say, my collaboration perhaps dun sa work area or workplace, kaya mataas yung scoring na ito. So it's a good it's a good indicator na meron ngang job satisfaction among healthcare employees doon sa area na yun. Kung etong sa item na ito, Doc, item number 17. Whereas ang pinakamaliit naman dito na value, kung titingnan natin, is nasa 2.89. So babasahin na naman natin itong 2.89. Though yung kanyang description is the same lang with the others, ang ibig naman sabihin sa S19 is S19. S9 pala. I am satisfied with my chances for promotion. In terms of promotion, kasi mababa yung nila, those they are satisfied overall, they are satisfied, but in terms of promotion, pwede natin sabihin na hindi pa ganun kaganda yung tawag nito, para ba mechanism of promotion ng mga healthcare workers doon sa area na yun. Ganun yung pagka-interpret or ganun yung interpretation na gagawin. So sir, parang ang impression nila is it's a dead-end job for them. Kasi once na andun ka na, yun na yun for life. Parang ganun ang impression nila doon sa based in sa survey. Or parang pwede din natin sabihin na parang ang level of promotion, kung public to, talagang hindi siya ganun kabilis. Parang, hindi siya mahina. Parang limited yung promotion among employees or hindi ganun ka dami. Kung public to, Doc, hindi ganun kadami yung item to promote everyone into a higher position. Correct. Kung public ba to, Doc? Private? Yung sa akin, sir, kasi bale, 4 kami, 4 ba tayo? 5? Individually, hati kami. So, basta parang more or less on an average, 20 to 40 per person kami. Kay Doc Boy, saka sa akin, sa mga health center yan, sir,
Public So, siya, Doc. oo. So, more than 60% ng respondent galing sa public eh. Ewan ko Yes, lang. Nasali dito, Nasa- Doc, demographics, kung sino ang public, sino ang private. Ay, Sas, makuha ba natin? Kasi sa amin ni Doc Sime, siya, kung 40 sa amin sa public na sector yon, yung kina-range tsaka sa inyo ni Ma'am Jean, ano ba Private. yon? Sa private or public? Doc, Private di ba akin, Doc. 40 kayo? 20, tigta 20 kami. Basta ang nandito lang, Doc, is employees, type of employee ata to, or saan sila assigned. Tapos tenure, kung ilang years na sila of service. Pero hindi nasali dito yung private or public employees. Hindi naka-indicate dun sa questionnaire, sir, yung ano. Basta ito lang dalawa, Doc. Opo. Okay. So kung iyan lang yung dalawa ang titingnan natin, Doc. Basta yung in terms of interpretation, Doc, ganun yung gagawin ko. So I Okay. hope na tayo doon. Dito naman sa statistical analysis natin, employment category, ito yung ganito siya pagkagawa. Employment category, ito yung MD, DMD, RN, RM, tapos OHP. Ano yung OHP? Ano ang OHP, Doc? Other health personnel yata yun. Okay. Mga pharmacists, mga medtech. Ay. MLS. Okay. Tapos, ito naman siya, Doc. Management and admin. Tapos, OS, staff. Ano to OS? Staff operating system? Mga Other utility, Utility. guard, Ah, mga barangay health workers. Iba yung pasagot ko, Doc. okay. Sige. So, kung 100 to, Doc, dapat ito lahat is 100 din siya. Kukunin ko muna, titingnan ko muna, Doc, kung 100 talaga. $95 lang siya, Doc. 95 lang. yata na-tick yung iba ko. Yung wala, hindi naka-tick. Sorry, Doc, kasi yung iba is hindi sila nag-reply. So, say for example, ito, wala siyang reply, 1, 2. Tapos, ito naman siya, Doc, is 1, 2, dalawa na yun. Ito naman siya is wala din siyang reply, 3. So, 5 ang hindi nag-reply kung saan sila assigned. Yung nakalimutan niyo i-tick. Kaya 95 lang siya. So, kung mabigay niyo kung ano yung assignment, Doc, pwede pa natin i-increase tong level na ito. Tingnan ko naman tong work tenure, Doc, ha. Anong subject ko, Doc? Supervision and delegation po. 88 lang siya, Doc, sa work tenure. So may 12 na hindi nag-reply. Kung titingnan natin dito, Doc, ito naman ang hindi nag-reply. 1. Yan. Hindi, sir, in-extend. Nakita mo yung tick sa labas? More than 12. Kasi yung katulad dun sa health center namin, 30 years, 20 years. So dapat ito siya, Doc, greater than 12. Okay, so lalagyan ko na lang siya, Doc, ng greater than 12. Oo, kasi yung choices na binigay nila is 1 to 12 lang. Yung ibang staff namin 20 years, 25 years na. Okay, Doc, sige. Nakuha ko na, Doc. Iyan ako na lang na Kaya greater than 12. Kaya siya nasa labas. Okay, so Doc. Excess siguro, sir, yun na yung more than 12 po, sir. Kasi meron din kaming respondents na more than 12 years na rin in service. Okay, Doc, sige. Tapos, yan siya. So, okay na tayo doon. I-check ko na lang yung double check ko na lang yun siya. Then, ito naman, Doc, itong correlation with employment category and level of work tenure. Pag sinabi natin, Doc, correlation, gusto nating alamin if meron bang significant relationship yung employment category dun at saka level of work tenure. So, ang nangyari dito is not significant siya at saka very low ang kanyang correlation. So, ang ibig namang sabihin nito, pag
uh, sorry, correlation, hindi siya employment category and level of work tenure doc mali yan. Kasi ang parameters natin is delegation, skills, and satisfaction. So ang mangyayari nito, pag sinabi natin not significant, very low correlation, hindi ibig sabihin na kasi hindi na-delegate ang task or sa tingin ng mga tao is hindi delegated ang task sa kanila by their supervisors, hindi na sila satisfied dun sa kanilang work. Yun yung ibig sabihin na not significant at saka very low correlation. Or in other words, pwede natin sabihin na yung delegation of skills is not a significant factor towards job satisfaction. Okay. Ganun ang pagka-explain noon. Pag sinabi natin very low correlation, saka not significant siya. Now, ang next naman, Doc, ito naman employment category. In terms of employment category, kasi nga, iba-iba yung employment category natin. I think meron tayong lima ata yan. So, regardless of employment category, yung delegation of skills is pareho lang kasi not significant siya. Pag sinabi natin pareho lang is that oftentimes, regardless kung saang department sila, yung delegation skills ng kanilang supervisors hindi ganun kaganda. Kasi not significant nga siya. Bakit natin hindi sinabi na hindi ganun kaganda? Kasi kung titingnan natin dito sa overall mean niya, kung babalik tayo doon sa table 1, moderate extent lang siya. Supposedly, kasi nga yung delegation of skills is a leadership skills, dapat in the public service, dapat delegated na talaga yung task. Hindi naman pwede na yung supervisor mismo ang gagawa ng task ng kanilang mga empleyado or subordinates. So pag sinabi natin dito na not significant, again, ang ibig sabihin niyan is regardless kung saang position or saang area sila nag-belong, yung delegation of skills is parehas lang. Hindi siya ganun kaganda nga kasi nga yung overall mean natin sa taas is nasa 3.05 lang. The same with the satisfaction. Satisfaction is 0.366, so not significant, meaning titingnan naman natin siya dun sa taas. Dito sa table 2, 3.21, moderately satisfied overall yung ating mga empleyado sa kanilang work. So pag sinabi natin moderately satisfied, there are other factors kasi pwede kayong tanungin na bakit moderately satisfied lang? Bakit hindi sila fully satisfied or satisfied sa kanilang trabaho? Meaning magiging limitation siya ng study ninyo kasi ang tinitingnan nyo lang is tenure pati yung inyong employment category. Hindi nyo na hinanap kung ano pa yung other factors na pwedeng magkaroon ng pwedeng may direct relationship dun sa level of satisfaction sa kanilang trabaho. Say for example, yung salary. That's a good indicator also na satisfied yung mga empleyado sa kanilang work. Pero in our case or in your case, ang tinitingnan nyo lang kasi is yung employment category, pati And work tenure. and then work tenure. Now, sa work tenure naman, Dok, pag sinabi natin significant, okay, pag sinabi natin significant, may mga instances dito or may mga empleyado na mataas yung kanilang level of satisfactions at work compared dun sa iba. So, kung titingnan ko to, I think, kung titingnan ko siya, Doc, doon sa inyong Excel, makikita na kasi yan siya sa Excel, Doc. Kung say, for example, ito 7 years, ano yung kanyang level of satisfaction dito? So, mas mababa siya compared sa mga mataas siya 7 years. Ito naman sa 1 year. Mataas yung mga, mas mababa yung kanilang Tenure. seniority compared doon sa mga higher na yung kanyang seniority at tenure. So yun yung ibig sabihin pag may lalabas dyan na significant or not significant. So not significant, again, ang ibig sabihin niya is pare-pareho yung kanilang sagot, pare-pareho yung kanilang level of satisfaction or pare-pareho yung kanilang tingin on the delegation of skills by their supervisor.
Sa work tenure naman, hindi na siya pare-pareho. May iba na satisfied sila, yung iba naman is hindi fully satisfied at work. So, i-ano ko na lang to, Doc, i-explain ko na lang siya further. So sir, kapag nag-interpret ka ng tables or data, may titignan mo pa rin yung first two tables mo wherein yun talaga yung initial na parang tally or result. Yes, Doc. Kasi Titingnan already ko itong sa babae, di ba? Itong sa baba, ito, Doc. Oo. Ito yung statistical, Doc, statistical test or test of hypothesis. Kasi ang hypothesis ata ng study ninyo is gusto niyo tingnan kung may may impact ba yung delegation of skills at saka may impact ba ang seniority at saka seniority at pati yung employment category sa delegation of skills and work satisfaction among your respondents. So, ang nandito lang daw, in terms of work seniority, may impact siya dun sa satisfaction. The rest, wala. Sir? Yes? Sir, ano daw po na statistical method ang ginamit paas po ni Ma'am Jean? Ang statistical method dito, ma'am, is nasa correlation or person-hour correlation. Tapos, eto naman siya kasi yung employment category natin is nasa 5. Ang p-value nito is based dun sa ANOVA. Sir, Yes. si Dr. Malangit po. Sir, can you mention kung anong type of yung ginamit ninyo para dun sa explanation? Like, kasi baka tanungin kami, ano yung basis nyo for the blah, blah, blah? I-mention natin siya, Doc. Doon natin siya i-mention sa taas, dito. Sa chapter, hindi ko alam kung niya. Chapter 1 to 4 lang kayo, Doc? Po? Chapter 1 to 4 lang ba yung paper ninyo? O chapter 1 to 5? Parang Wala hindi kami ilang slides lang ba yung papapresent ni Dr. Quezon? Wala kami RRL, sir. Wala na yung RLL, sir. Diretso na yan. So dito ko na lang i-mention, Doc, ano yung pwede natin lagyan dito na statistical method. So statistical Yun na lang, sir. Kasi just in case na tanungin kami, at least masabi namin na yan, dito natin siya ilagay. wala na kaming RRL, sir. Diretso dyan. Ay, sino pala yung teacher niyo, Doc? Si Dr. Quezon? Opo. Sa DMSF? Opo. Ay, okay. Parang ano kasi ito, Sir Vench, parang workshop ba after we had the lecture on delegation and supervision. Parang he had this workshop for us to determine, parang research type na, to determine lang relationship in relation to the topic on supervision and delegation. So kailan yung kailangan yung lahat na to? Meaning, makompleto na to interpretation kasi naintindihan ko naman yung study nila. Doc Simon, kailan ba kayo present? Parang end of the month ata. Sige, na lang, Doc, by Friday, send ko na lang siya ulit sa inyo. Then meet na lang tayo, Doc, Friday para i-explain ko na siya lahat. Sige po. Kasi gawin pa namin, sir, ng PowerPoint presentation, practice pa kami ng kung paano namin different. Ano ba, Doc, ng meron pa mga say, for example, ito siya, pwede kasi siyang gawan ng mga graph. Pangit na kasi kung graph tapos 15 questions. Actually, mas okay yung table. Kasi pwede naman siya lagyan ng graph. Ito siya, ganyan. Pero ito, mas madali lang tingnan yung graph. Ang problema lang sa graph is hindi naman siya ganun ka. May mga portion lang talaga na masyadong maliit yung kanyang mean value. Pero in terms naman sa overall responses, is hindi ganun ka dali makita kung sino ba talaga dyan sa items. Walang trend, sir. Parang gano'n. Walang trend. So, graph, hindi siya ganun gaan. Hindi siya ganun kaganda tingnan. Pero pwede kong gawan ng graph yan based dun sa level sa seniority pati sa
employment category. Kukunin ko lang yung mean value. Sige po, sir. Thank you. Require ba kayo ng convex test? Test for reliability? Doc Boy, hindi ko alam ang sagot dyan. Parang hindi. Parang hindi. Kasi di ba, ewan ko lang, balikan na lang natin yung slide ni Dr. Tison. Pero parang ang ano lang naman ni Anang ano nito is just to give us a picture if there's a kanang significant ba or hindi yung delegation ever. And then, hindi ko lang alam, Dok, kasi panel kasi siya i-present. Baka tanungin tayo ba? Sir, hindi ko ka-sure, sir, ha? Pero if we are to present kasi the output of this parang workshop namin, sir, panel din kasi yung mag-audience sa amin. So, hindi ko lang alam kung tanungin ba kami or ano. Pero actually, daw, kung kahit na i-present siya, klaro naman yung resulta kasi alam naman natin in the sa public, mostly sa public. Yung nakita ka natin kanina in terms of promotion is hindi naman talaga ganun kabilis yung promotion sa public kasi nag-aantayan sila ng mga tawag dito, regular item. So, di ba, yung regular item is years siya bago lalabas. Tsaka depende pa sa budget. So, nakikita naman yung trend. Maganda naman yung resulta. Pero yung tinatanong ko kanina na test for reliability, supposedly ginagawa yun before you will conduct the overall survey. So, pwede naman natin siyang balikan. Pero kung hindi siya required, kasi ang requirement nyo lang is to present the output. Actually, yung output ninyo is maganda na siyang, pwede na tayo magsulat dun sa output kasi may trend naman siya. At saka, ano siya, parang, tawag nito, ang kanyang result is yun din yung usual na nakikita natin dun sa mga healthcare, nagtatrabaho sa healthcare system. Jean, excuse me. Pwede natin matanong si Dr. Tison sa GC kung kailangan ba i-present or kailangan ba yun? Yung test for reliability. Oo, tanungin na lang po namin Sir Tench. Pwede man natin tanungin natin si Mandin si Doc. Mabilis man siya sumagot. Okay, sige daw. Atayin ko na lang po. May tanong pa kayo, Doc? Sir, gusto mo i-forward namin sa iyo yung kanyang lecture? Okay Tungkol lang. sa delegation and supervision. Kasi parang ang pagkakaintindi ko dyan is gusto niya lang malaman kung naiintindihan namin yung parang relationship ng data among each other and how are we going to present it. So parang yung Sige, correlation ba nila among parang ganun ang pagkakaintindi ko, ha? Kasi yun yung palagi niya tinatanong sa amin. Ang parang sa leadership ang tingin ko kasi dyan, Doc, is sa leadership skills, kung gusto mo talaga na satisfied yung employee or subordinates, dapat lahat yung subordinates is may kanya-kanyang task. Parang no one should be left behind. Pero sa nakikita natin kung ang inyong survey is dun sa actual, hindi naman talaga ganun yung sa actual kasi meron talagang most or if not, hindi naman siguro most, but there are really supervisors na hindi ganun kaganda yung leadership skills in terms of delegating tasks to their subordinates. Okay, sir. Ay, sir, wait, Jean. Ay, yung kasi namin, yung tanong namin na classmate palagi yung aming expert na ano siya, sir, kasi mahina yung signal nila sa Coronadal. Ma'am, itong satisfaction, i-change ko to kasi 4 na Likert scaling lang pala to. So, dapat hindi siya 5. So, i-change ko yung mean level niya na magiging 1 to 4 lang siya. Sige lang, sir, if yung kung may changes man, then we'll check it again. Then we'll talk about it again na lang. Kung may questions pa kami further, then we can clarify with you. Kung sa set date. Sige pa. Okay.
So, Yes, Doc San. wala ka ng concern. Wala naman. Okay daw. Balikan ko lang. Sir. Ha? Ayun. Wala Sir si Ben, tanaw ng pudnak balik sa katong slides ni Dr. Kison, sir, ha? Doc Oh. Sain, tingnan lang Yes. din natin yung slides ni Doc Kison when we had the lecture. Kasi Oo. baka may mga bagay-bagay pa siya na gusto isali ba na hindi natin na-discuss or na ano ngayong gabi. So, check ko na lang din mamaya. Tapos, we'll give feedback po, Sir Bench. I-send nyo daw sa akin yung lecture, Doc. Titingnan ko. Ses, si Ses yung may file ng Sige, Doc. Ses, yung lecture Opo. files ni Dr. Kison. Yes po. O Kanina yung yung lecture Sir niya, Bench sis. na email, nag-invite na ako sa imo. Kanya akong gamit to. Kanya akong sendan. Sige po. Send ko later, sir. Sige, ma'am. Antayin ko na lang, ma'am, later. Okay po. Then, meet na lang tayo ulit pag matapos ko na yung explanation ko based dun sa questionnaire mo. Okay po, sir. Sige po. Okay po, sir. Thank you. Doc Sain, Thank you, sir. Okay na po, Doc. parang isang, ko na lang ang nag-nosebleed, Doc. Parang better na yung isang Sige lang, magtatanong lang ako pag hindi ko pa na-gets. Kaya ako kulitin ko si sir. Sige po. Okay na? Okay na po. Okay na po kami. sir. Okay na tayo, Salamat. Thank Sir, you, okay na tayo, Sir sir. Bench. Thank you po. Okay, Thank okay. you for your time, sir. Salamat. Good night po. End ko ng meeting. Thank you, thank you. Bye. Thank you, Doc. Bye-bye. Thank you.